Okay. Last time, I was talking about 3 things that we should never forget. Okay. One is, never forget God. Atong hibawaan last time, nga kung malimot tas Ginoo, nagpasabot na nga dili tatarong. We become righteous kung malimot tas Ginoo. Then, kung malimot kuno tas Ginoo, ang sakit is kalimtan po sa Ginoo ang atong mga anak. Mo'y gingon dito sa Hosea 4 verse 6. Sakit, no? And then, ingon po sa ato na nagatunan last time is, kung malimot as Ginoo, padadaan ta niya fire of troubles, kanang kalayo sa kagubot. Kanang magubot ang kinabuhi sa mga tao nga malimot sa Ginoo. And then, ikaduha, we talk also about never forget people in our life. Na yung mga tao nga nakahatag og impact sa itong kinabuhi, nakatampo. No, they were able to contribute into our lives na nasway mga ihimo sa itong kinabuhi. Kaya kung malimot kuno ta, ingon dito, kung malimot ta sa mga tao nga atong nga nakatabang na to, makaingon ta nga kanang traidor ta, ingrato na. Ini ang tapat, salamat na dili ka traidor. Come on. Okay. So today, atong pick up no gamay kanang we should never forget where we came from. Are you ready? Okay, atong tanawon mga igsoon. Okay? Okay. Number 1, mga igsoon, never forget when you were little in your eyes. Di mo kita magsugod. May mo kita nga, pinsaragol ko. Ato na ganyan sa 1 Samuel 15, mga igsoon, kay si Saul, nalimot siya, o punsa siya pagsugo niya sa dihang gitawag siya sa Ginoo sa pagkahari. Okay. 1 Samuel 15 verse 17. Again, so Samuel said, when you were little in your own eyes, were you not head of the tribe of Israel? And did not the Lord anoint you king over Israel? Muninita po mga igsoon kay sa diha manggod nga na-establish na pag-ayo si Saul as a king, nidako ang iyang mo. You will find na sa chapter 30, nagbuhat na siya monument sa iyang dagway. No? He built a monument for himself. Maunay kasagaran nga masaypan na itong mga tao. Napamulay so. We do not know na usahay na build ta og spiritual monument sa atong kaugalingon. Kanus aman. Kanang katanan nga mga maayong butang, imong hisgutan, imong angkunon, ikaw. Kundi patungod nako. Ako jud ato, di ba? Kabantay ka. Pero sayop, adi kita mangkon dito ako. No? Isila ra to, no? Basta sayop, no? Basta palpak, di kita mangkon, ilan ra kilabot ana. Pero kana gani mga achievements gani kusukay ta mo angkon nya. We do not know nga, nag-build up na gitawag spiritual image na to. Kinahanglan ang ma-build up sa atong kinabuhi, mao ang Ginoo. Yeah. Amen? Ang gracias Ginoo. Si Samuel, mga igsoon, niya gibadlong si Saul. Nga naman, naghimog monument, unya, nisupak na yun sa Ginoo. Nisugo sa Ginoo na kinibuhata. Iya itong gibuhat, pero dili tanan. Kinsa man na to, din mga igsoon. Nga, i-convicta atras Ginoo nga kanang mao ni buhaton pero wa na to buhata tanan naagi tay gibilin, di ba? Ini ang tapat, kinahanglan jud wa jud kay ibilin. Amen. Kinahanglan mo sugod kay Ginoo, sugod jud ka tanan, no? Ya lisod man pastor kay process ba na, no? Process ba na? Dili ba na ingon ditso din labi na gyud ka ng pagtangtang sa mga sala. Naar ba gyud tay mga sala nga pinangga kay nato. Kung sa ilhanan nga pinangga kayo nato atong sala.
Iskutan na kayo na ta, ato labanan, makikaway ta. Ay, nagilabtigon ng ako ba? Tungkuhan ng serious imo. Okay, so imo makitaan, mga igsoon, we should never forget where we came from. Labi na gito sa panahon katong gamay. I will always remember, mga igsoon, before God called me, stampay na tampos daplin. Hello? So, wak pa ko tawgas Ginoo, naara ko sa hantakan, naara ko sa gigunits manok, ana. So, makitaan mo mga igsoon, we should never forget where we came from. Okay. Number 2. Oy, sa Amos mga igsoon, nindot ka ini. Do not forget your past life. Okay. Ang imong giikanan, diin ka punita sa Ginoo. Okay, makita mo mga igsoon sa Amos chapter 7. Amos chapter 7. Ay naman ang Amos. Anong tuntun? Amos chapter 7, igsoon, mao ni siya ang word dito sa verse 14. Then Amos answered and said to Amaziah, I was no prophet, nor was I a son of a prophet, but I was a sheep breeder and a tender of sycamore fruit. Then the Lord took me as I followed the flock, and the Lord said to me, Go, prophesy to my people Israel. So makita mo mga igsoon nga si Amos, wag yun siya malimot unsa siya sa una. Wag yun siya malimot. Because kung ako ni ihatag ninyo mga igsoon unsay mga benefits kung dili ka malimot diin kagikan. Napa mga igsoon? Okay, so ayaw jud kalimot sa imong daang kinabuhi. Kung giunsa ka pagkuha sa Ginoo dito, kung unsa to ka miserable nga kinabuhi ang kuan. Si Amos, iya yung tanaw na, oy, di ko kaliwat o prophet. Hello? I will always remember mga igsoon, mao ni siya, sa diyang gitawag ko sa Ginoo sa pagpastor, wa jud ko kaagi Bible school. And then, dunay mga tao nga mingon, kana sila, wala sila kaging Bible school. Niya, imo na yung imulok ba? Kung ang mga apostolos, gani, mananagat raman to sila. No? Pagpangisda ka mga ilang ikon, but when God called them mga igsoon sa diyang gitawag sa Ginoo, nagamit sa Ginoo because wala may imposible sa Ginoo sa atong kinabuhi. Apan ayaw lang yung kalimtig diin kagikan. Unsa ang imuhang kinabuhi sa una. Kay mauna siya ay maghatag nimo kanabang kadasi sa pagpadayon sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Never forget your past life. Sunod mga igsoon. Uy, nindot ni. Number 16 mga igsoon, verse 8 and 9. Si Korah o si Dathan, mga igsoon, ni murmur sila against Moses. Yung siya, gabihan mo ramang kag-Diyos, sige kag-tiktar na mo. Likra mo si Korah o si Dathan, pero sa verse 8 and 9, di pa hinumduman ni Moses si Korah, kay bahawan mo, na sa tanang tribo, sa tanang sa mga tribes of Israel, kay doon na may 12 ka tribes of Israel, di siya kamoy gipili nga mo serve sa Ginoo. Nga nung magpabagulbol pa man yun mo, ingon siya. So, you will find mga igsoon, dili gid maayo nga magbagulbol tas kinabuhi. Amen. Kaya ba nga sa langit walay bagulbulan dito. Kaya magubot ang langit kung naay magsigi bagulbol ito. So, ayaw yung kalimti the time na God kanabitong gitagaan kanyang break sa imong life. Do not forget when God had given you kanang breaks in your life ba, kanabang kuha na bitaw kanang padung ta ka dito ba, ang imo kibaw na kang dagan sa mong kinabuhi dito na gitpaingon, but suddenly ang Ginoo kalitan niyang giliso ang imong life. Nainumdum ko sa usa sa akong mga musician sa una before, mo niyang gisulti siya, pastor, wa ko'y kalibutan sa una nga sa akong kinabuhi di ay nawa ko sa Ginoo.
naghuwat na lang ko kanus ay tukmon sa impyerno. Kaya matupin niya yung life pa may Ginoo niya. Sige ko, lingaw kay siya sa gibuhat. Sige ko siya pamabay, sige siya pang-chicks. Bisag, dili kay siya maayog naon. May ganita, nanong man ho, hindi ka rin mga dili kay may naon, daghanong kayo kuya. Ang kugihan man, ang mga wapo magsalig man. ang mali maayong itsura kayo mo'y kusog manghangyo, no? Oh, pero ang gwapo magsalig man, ay gwapo nugod. Mao nang daghang gwapo wa maminyo kay di ka maumingon. But anyway, mga igsoon, remember when God gave you a break katubang routine nimo kalit lang kag gipunit kas Ginoo ni itagaan kag nindot kaayong opportunity sa imong life. Okay. Sunod. Okay. Zechariah 4 verse 10 ingon dito, who can despise small beginnings? Wow. Ayaw yung kalimti katong bitaw ginagmay nimong sinugdanan. Namurag ingon lang gibaliwala. Imo makita mga igsoon nga ang mga successful kaayo mga businessmen o successful kayo sa ilang mga career mga igsoon, muhinumdum gyud sila sa ilahang gitawag small beginnings. Kay bawa ba mo mga igsoon na si Lucio Tan, mamalit sa taon na botilya papel dinhi sa Cebu. Kay bawa mo nga taga Cebu, taga Norte man si Lucio Tan, siya nahimong makita mo siya, ingon mo mubalik siya sa ginagmay niyang negosyo, mamalit ra gyud siya og botilya papel lata. Mao na iya ang ikuan hantod na panalaginan siya sa Ginoo. Mahinumdum ta mga igsoon natong mga tighimo o mga sabon mga igsoon. Sila si Mr. Proctor o si Mr. Colgate. Kani sila mga Christian ni sila mga igsoon nga sa sinugdan sa ilang pagkuan. Uy, nindot kayo. Nakabasa ko sa biography mga igsoon ni Mr. Proctor dito sa England na siya nagsugod o himog sabon. Okay. The day after nga iyang giablihan iyang tindahan kay nahimo siya sabon, gikawat pag-ugma tanan niyang produkto na bankrupt siya. So gilungkap ang iyang tindahan, kuha tanan niyang sabon, mga igsoon na bankrupt siya. Pero ang moto yung hinungdan, ni migrate siya sa US. Pag-abot ko sa US, may siya na hinungtuman, diapon niya nga kamao siya mabuhat og sabon. O dito, pag-abot na sa US, nahimo na siyang successful nga businessman. Mao nang kanang naay company nga, siya Procter and Gamble, Philippines. Imo makita mo isa daghan kayo mga tao nga ang ilang small beginnings wag yun nilang ikalimtan. Kay mao man nay mag-inspire na to, no? Bisan gani ang atong mga failures. Hello. Iman nila siya. Small beginnings. Sunod. Napabay sunod. Okay. Revelations 3 verse 3 mga isunod. Ato na kaliyo, okay? Revelations 3 verse 3. Okay. Sa Revelations 3 verse 3 ingon dinhi, remember therefore how you have received and heard, hold fast and repent. Therefore if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Bisan gani ang church sa Sardis mga igsoon, ang church sa Sardis inila siya nga sa kalibutan nga buhi, pero sa matas Ginoo patay siya. Doon na yung mga churches mga igsoon nga kung mo tanaw ilado kay siya sa mga tao nga kuan kini nga church pero atubangan sa Ginoo patay kay. Mao na gibadlong sa Ginoo ingon si Jesus din ha. Remember what you have received and heard. Okay? As a Christian igsoon, daghan kay tag mga teachings mga igsoon nga gitudlo ang Ginoo sa atong kinabuhi, but sometimes malimot ta panahon sa trial, panahon nga gamitono na unta nato, malimot ta usahay gani malimot ang Kristyan ta. Di ba?
Okay, so, ingon ni, remember how you receive and heard, no? Or what you receive and heard. Makit-an mo mga igsuon, ayaw jud kalimti, no? Ang imong mga nadawat. Gikan sa Ginoo, ayaw jud kalimti. Kaning life nga bag-o gihatag nato sa Ginoo, kupti gyud na siya. Ayaw gyud kalimot. Daghang kay nalimot ni balik sa kalibutan. Nalimot sila sa ilang experience sa Ginoo. How God kana bitong help them in times of their trials. Katong gitabanan sa Ginoo, nalimot na sila. Uy, labi na gyud ang makapalimot nato, no? Kanang makakita ata sa sayop sa atong tapat. Hello. Na diba naka-share naman ko ninyo katong usa ka babae nga wa na siya musimba. Giadto sa pastor nga pangutanan, sister, wa na ni ikaw musimba. Ta, simba. Nay nagdaan ako sa Ginoo, pastor. Di gyud pahuwam bisag kapo. Usa pay layo ka ng bunagin. Di man nagpahuwam, mura maglili Kristohano. Giingnan siya sa pastor. Sister, kapo na ay makapa-inferno nimo. Na may daghang kapo. Usahay danginuto na to ang sayop sa uban, mauna usahay malimot ta what we have received from the Lord and what we have heard from Him. Kung sa may itong nagawat sa Ginoo, hope, strength. Sa may nadungog na to sa Ginoo, eternal life in heaven with God. Nag-take up ko sa Revelation sa Yasko o dito sa Karkar mga igsoon. Sa Yasko, gipakita na nako ang 12 kinds of stones nga maoy kanang puy-an na to dito langit mga igsoon. Ang mga buildings dito, kitan na yung nindutan ko di ay pastor. Kanang sapphire, sa na chrysoparos, sa pa na onyx. Akong ipakita dito mga igsoon. Ingon sila, uy, di giti ay ta angay nga kanang atong ibaliwala ang invitation sa Ginoo nga eternal life. Ingon sila, ninduta di ay langit, pastor. O ako siya lang giingnan, tibaw ka dito sa langit, ang karsada gold. Mautong na istorya mga igsuon, usa ka negosyanteng insik. Giingnan siya ni San Pedro, istorya na San Pedro. Unsa na imong giguyod? Naguyod siya kus kasako dito. Ginag ka nga, tanan sa kalibutan, wa yun na'y madali mo, musuod ka sa langit, nga ikaw ra. Isa pangyuan ang gugugod. Ako lagi rin ganun kay, bililhon kay ninako. Di lagi pwede lagi kay, kuan. Mura gini akong hangyo nga ako lagi ni madato sa langit. Karon din, bibibingon sa manggod na. Pagtan-aw ni mga igsuon kay binarita man na gold, bulawan na bars. Ingon na yan sa noon sa mga oy karsada na dito nawa o di PWH man. Pagtan-aw niya sa langit ang karsada gold. And you know what? Kibaw ka unsa? Gold pagyud nga murag glass. Transparent gold. Sa ako ni mo na pag-describe. Transparent gold, mga igsoon. But anyway, remember how you receive and what you have heard from the Lord. Ayaw jug kalimti, inang tapat, ayaw jug kalimo. Come on. Sunod, napaba? Ay, naato tanawon ang spiritual effects for remembering. Unsay espirituhanon nga mahimo anak mga igsoon. Ang number one mga igsoon is remembrance can stir you up. 2 Peter 1:13, tanaw na to mga igsoon. Peter chapter 1 verse 13, ingon din mga igsoon, yes, I think it is right as long as I am in this tent to stir you up by reminding you. Atong tan-awon sa chapter 3 verse 1 sa 2 Peter gihapon, ingon ni, beloved, I now write to you the second epistle, in both which I stir up your pure minds
by way of reminder. Oh, kana day mahinumdum ka mga igsoon, master up ka, kana bang di ka mahimutang. Hinumdum ka, wala ka hinumdum. Okay, hinumdum ka, na lingaw kay kag istorya o nakalit na ka, uy, hala, unsa man di ay naamli ko'y sabot ron, di na ka mahimutang. Much more mga igsoon, when you remember the goodness of God, di jud ka mahimutang, naadyo kay buhaton para sa Ginoo. It's a way of kanabitang remembering things nga angay nimong buhaton. Si Peter yang giingnan, ako ning gisulti ninyo aron mahinumdum mo, ma-stir up na sad mo. Ang word ma-stir up, makutaw, maukay ka, murag dili ka mahimutang because you want to do something. Di pahinumduman tas kaayos Ginoo because God wants us to do something for Him. Dili para sa atong kaugalingon. Number 2, remembrance can establish you in the truth. O nasa verse 12 mga igsoon sa 2 Peter 1 verse 12. Ingon din mga igsoon. For this reason, I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. So makitaan mo. So, kung mahinumduman mo kanunay ang Ginoo, ang mga tao, o ingon man, mahinumduman mo diin kadikan, ma-establish ka, maayo. Dili ka magdanggos imong kinabuhi. Pila man din mga igsoon, wa pagyapon sila kay bawog, asa sila paingon. Unsa ilang ugma. Hello, naapa mo igsoon. But if you always remember God, if you will always remember the people around you, and if you will always remember where you came from, igsoon, di man ini, ma-establish ka sa kamatuoran, unya makakita ka sa tinuod nga meaning sa kinabuhi. Amen. You will be established in the truth. Muna, daghang mga tao natagaw, daghang mga tao ay direksyon niya, wasted ang ilang life. Matod pa Miles Monroe, ang pinakadato nga lugar sa kalibutan, asaman? Las Vegas? Dili. Brunei? Dili. Ang pinakadato nga dapit sa kalibutan, nasa sementeryo. Nga naman, tanan nga mga nindot kay idea, tanan nga mga talent na lubong sa sementeryo. Just because people, mga igsoon, once in their lifetime, nalimot sila nga naay gifting sang Ginoo, naay opportunities gihatag ang Ginoo, unya gi-waste nila nilang kinabuhi. I remember mga igsoon, usa na ko kailan siya kanang tuhan na pastor, ngingika mo pintal, ngingika siya painting. Pero tungod lang kay giwagas sa uyab mga limatong pa niya, nagsige naghubog-hubog hangtod namatay siya nga parasite kanabang wa nay bili ang nasdam sibo niya mangayo pero ang tinuod to na siya talent na wasted because mga igsoon we forgot, nalimot siya. I pray mga igsoon kita, di kita malimot kung say mga butang gihatag sa Ginoo nato opportunity mo, mga butang na gikuan nato mga igsoon nya di kita malimot sa kamatuoran igsoon nga ang tanan gikan sa Ginoo. Ina yung tapad wa bitay ato ani. Ma-establish ka gani anang kamatuoran mga igsoon. Makit-ani mo strong ang imong kinabuhi because you will never get away from God. Di jud ka magpalayo sa Ginoo basta kibaw ka nga ma-establish ka sa kamatuoran nga ang tanan gikan sa Ginoo. Okay, sunod mga iso number 3. Remembrance can make you grateful. Of course, mahimo kang mapasalamaton kung mahinumdum ka sa Ginoo, mahinumdum ka sa mga tao nga gigamit sa imong kinabuhi. Mapasalamaton kay ka. Kana mga anak nga malimot sa kinikanan, mao na yung mga salbahe sa mga anak. Na ako'y kaila yung siya, akong papa, ako yung gitukmod sa katre. Nga, kaya di naman kabaos. Di naman kabaos, kaya bidrili na yung papa. Pero
limot siya nga dili siya matungha aning kinabuhiha kung wala pa ang iyang papa. So makit-an mo siya nga if you will remember igsoon the things that God has given us, we will become grateful. Mahimutang mapasalamaton. Mahimutang mapasalamaton. Ang ay kang magpasalamat sa mga tao nagdala ni mong Ginoo. Hello. Ang ay kang magpasalamat nga nakaila ka sa Ginoo. Okay, wa pa ka kaila sa Ginoo tuwa siguro karon dito sa inyo na duwa na kagtungis. O di ba nanakas bidyukihan niya nangilog na kag microphone. O dili ba nagbuwa na imong baba sigig daot sa o imong siningan kung wa pa ka kaila sa Ginoo. Yes. No? We should be grateful. We always remember because the effects of remembering will make us grateful in life. Amen? Okay. Number 3. Number 4. Remembrance can bring intimacy with Christ. Okay. Ang atong Panginoon. Kana siya magiging ang gihatag niya kanang 11:24 ang communion. Ang communion. For I have received from the Lord, which I delivered to you, that the Lord Jesus, on the night that He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "Take it, this is my body. Do this in remembrance of me." Kanang communion, mga igsoon, ato na siya buhaton aron maduol gitag maayos Ginoo. Mao na siya purpose sa communion. Kanang word communion is conversing with God. Kanang word communion. Gikan na diha ang word communicate diha naggikan. Napa mo Mikeson? Okay. So makita nimo nga it will bring us intimacy kanang remember na gani ka. Di ba kabantay ka? Mahinumdum na gani ka sa taong imong hinugma bingawon kaniya. Hello. Di ba? Will you remember the person that kanang has blessed your life niya, kanang na-feel mo nga kung magkuyog mo murag langit na tanan, mingaon na yung ka, no? Nga it brings you intimacy. Hindi mo makita na siya mga igsoon nga muna effect when we remember, no? Brings intimacy with God. Number 5. Remembrance causes you to be a doer of the word. Ato tanawon mga igsoon sa James 1 verse 22 to 24. Ingon din sa James chapter 1 verse 22 to 24. But be doers of the word, and not hearers only. Not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he is. Okay, ang storya din ni Mahigson. Ang tao kuno nga nakadungog ka pulong sa Ginoo, nagbasa ka o naminaw kag wali, parihara kuno na tao nga nanamin. Di ba? Inig anhin na to dinhi makadungog kag message, di ba? Murag makakita ta sa ugalingon, ayay na jugoy sa yugda, sakto ginanggiingon ni pastor da, sakto ginanggiingon sa word of God. Pero ni accept ka na insakto, unya pagbiya nimo wa nimo buhata kung unsay insakto sama ra ka sa katao nga nanamin unya nakaimuta kakiro mangimuta sa tawo. Okay, so nakakay nakitang buling, I should say nakakay nakitang buling yun namin buling unya wala nimo hilabti wa nimo kuhaa nilakaw ka na ako'y buling. Unya nalimot na lang ka, natubang sa kasubang tao, ikatawaan ka, kaya na kay muling, huwag mo kuhaa. Mo na'y daghan sa mga Kristohanon. Human sa wali, ingon, indutas mensaheng pastor, pero wag i-apply.
Ezekiel 33 na mga igsuon, 31 to 33, imo na siyang makita. Giingnan sa Ginoo si Ezekiel, uy, para sa mga tao, mura kag nindot kay tingog na nagkanta nila. Mura kag nagbalak nga nindot kaayo, pero maminaw sila, pero dili mo buhat. Muna giingon sa pulong sa Ginoo ni Ezekiel, mga igsuon, giingon sa Dios ngadto ni Ezekiel, for me mga igsuon, no, ang tinuod nga naminaw, iyang gi-apply ang iyahang nakatunan. Amen? Iyang gi-apply mga igsuon. Muna karon ayaw jud kalimot. Ayaw jud kalimot. Kay nga naman, kung kanunay kang mahinumdom mga igsuon sa mga imong nakatunan sa Ginoo, nan makahimo ka pag-apply niini. So you will become a doer of your word. Ya makita na nimo lang induta dai ni natas Ginoo, no? There will be times in your life mga igsoon nga iniglingi nimo ini kagabi ba imong kwentahon, wala ninduta no madlawa wa jugo ka sa wa jugo ka pang chismis. Wa ko ka nang kapamalikas. Wala ko kapanikas, wa ko ka imo makaplagan mga igsoon niya ang ako huna-huna limpyo. No? You will find that you will walk above sin. Maglakad ka ibabaw sa sala, igsuon, mahibong na ka, ninduta rin in Christian life. When you remember what God has told you, anya imong buhaton, ang imong life mo align lagi na siya mga igsuon. Na makaingon ka, tinuod na gyud kung na born again. Mo question mo ka, kanang born again ka na, kada adlaw, sige gyapon ka kasama, question ka. Anak bagay ako sa Ginoo, no? Amen. Mo-question ka, pero igsoon, don't lose hope. Ang imo lang yun is remember what the Lord has given you. And the word, mga igsoon, itudlo niya, i-apply sa mga kinabuhi. Makapita, tsaka, ninduta, Lord, oy, ninduta, Lord. Dili tumod kay dito kasi inyo, nagmukmuk ka. No, you go with people, you meet with people, pero mabantayan lang mo afterwards. Ninduta, oy, wadyog ko. Magkako, nakapugong na ko sa akong dila. Napagay sa akong nahuna, wala na nako ni sulti. No? So makita mo siya nga, kuwan, remembrance will cause you to be a doer of the word. Conclusion na rin ko. Okay, conclusion mga igsoon. Number 1 is never forget God. Ayaw dyan kalimting Ginoo. Ayaw dyan kalimting Ginoo. Number 2, never forget people who make contributions in your life. At yung mga tao na nakatampos mong kinabuhi, bisa ginagmay lang. Bisa ng idea, nakatambag nimo, no? Something o sa ilab ang life nga murag nahimo nimong model, no? Number 3, never forget your humble beginnings. Pero number 4, ingon dito, the only thing that you need to forget is the guilt of your past mistakes. So, na sa Philippians 3, verse 13 and 14. Diyan po mo close mga igsoon. Okay, ingon din sa Philippians 3, ako na siya gikuha because, mayon, nga naman ni Pastor, naamlagay pakalimtan. Okay, ingon na ay kalimti. Okay, kung siya'y pakalimtan, ingon siya. Verse 13, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Tanawa. Matod pa ni Paul, wa ko mag-ingon nga nakabuot na nako tanan. Ingon siya. Pero, ingon siya, ang gibuhat ko lamang, gikalimtan ko ang nangagi. Unsa man nangagi? Ingon ba ako ay kalimti ang imong mga small beginnings, di ba? Unsa man, ang angay nimong kalimtan, kadtong guilt, igsuon sa imong past mistakes. Hello? Kay dili ka kamubuon. Kung dula kay mga nahimo sa una, no? Nga dili maayo niya usahay mura kag mag-guilty. Kalimti na. Because in Christ there is no condemnation. No? Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Himuan nga ang imong mistakes, imong hinumduman as lesson learned.
Oh, kanabang. Sakto ba to? Ang katawa niya akong mga na-school center na. Sa ni pastor mo pronounce. Ang bisdak man ta. Okay. Okay. Na, di man ini siya. Mga lesson na lang na siya nga atong makatunan. Pero ayaw yun og sige dwell sa imong mistakes. Nga naman, dili ka makapadayon. Nainumdum ko mga igsoon. Usa ka amot nainumdum ako na ko illustration. Usa ka kanabitong bantukan kaayong businessman. Unya nag-seminar siya about business sa mga kanabang new prospect of businessmen, mga young generation sa mga negosyante. Iyang ikuan niya. Tungkol kay successful kay siya, yung kang multi-million ang iyang kuan worldwide ang iyang business. Niya, ipangutana siya. Unsay sikreto sa imong business, sir? Ipangutana siya sa one of the kuan estudyante niya itong higayon na siya seminar. What is the secret of your business? Gitubag niya, experience. Ningon na yun siya, ningon na itong batanong, what kind of experience, sir? Ningon siya, failures. Oh. Failures. Kaya ba mo mga igsoon? Kaya ba mo? Wala. Wala yung kaya ba lagi. Okay. Wala ako mong isoyan o natuhog ba mo? No? Okay. Kaya ba mo? Ang nag-invento aning bulb, dili man, recent man Filipino man nag-invento, kanang bulb. Si Thomas Edison. Oh, kaya ba mo? Nga, pag-invento niya sa bulb, mga Edison, 1,109 times usapan niya na perfected ang bulb. In other words, there were times buto, there were times musika, higayon nga nisika pero hinay kayo nga naikalit ni spark ang bungkag pila 1,000 times. In other words, wag din siya mo give up. Inay tapat, never give up. Kanang past mistakes mga igsoon, oy makahinumdum pa lang mo sa akong mga mistakes sa pastor, makaingon mo kamo pa may giundang. Usa sa akong kanang di malimtan nga mistake mga igsoon, nagwali ko funeral, unya nalimot ko nga ang namatay ang inahan ang yangan si Anghela, unya ang iyang anak nga mo'y suod na mo iyang ngan si Angelita. Pag abot na sa panahon, akong gitugyan ang kalag ni Angelita, ang anak ko ako natugyan. Nahibong na ko mga igsoon, gaya nagtapad man ako membro sad nga maoy silbi murag mo imsi. Nahibong na ko kay kanilaging balay nga pikot kay ba. So nagpunsisok mi unya daghan kay nagliro. Ginoo among gitugyan ang kalag ni Angelita, si Angelita dahil nagbarog. Si Angelita na yung namatay. Nahibong ko mga igsoon, gisigian ko giyatak stiil mga igsoon sa akong tapad. Malimang giyatak ko. Yan kaniwa ay kalibutan. Padayon na gyapon ko sa akong ko. Diha na pagkahumaning pastor ang imong gitugyan ang anak man. Ang inahan, ang hila man na si Angelita ka na gusto mo'y gidangat aniron. Wow na mga igsoon. Daghan kay ko palpak po sa pagpangalagan. But remember this, forget those things. Kaya nga naman, may perfect na to. Why perfect na? But, timan ini siya. Press on, padayon siya. Ang imo rin yung kalimtan, ang guilt of your mistakes. Padapli na siya. Kay tao man ta, masayop rin yung tao. Pag ayaw yung kalimti, ang Ginoo, ang mga tao na naghatag o kayuhan mo, o bisan pa ang imong mga sinigdanan. And you will find na successful kasi mong Christian life. Today, mga igsoon, sa akong kinabuhi, sultihan ta mo, kikuha sa Ginoo ang akong mga kahadlok. Kunya, gitagaan ko niya lawom na kalipay sa pag-serve niya. Tungod sa akong mga experience, na yung mga problema mo abot, di na kayo kumatandong. Kaya kibaw man ko, wa man ako kalimti, God is in control. Ina yung kapal, tabangan kas Ginoo.
Let's bow our heads right now.